Mga kabayan, makalipas ang ilang araw matapos lumantad at nagbunyag ang whistleblower na si Dondon Patidungan o alias Totoy, kaugnay sa pinagdalahan o pinagtapunan di umano sa mga nawawalang sabungeros, posibleng masimulan ngayong linggo ang paghahanap sa umano'y mga labi ng missing sabungeros sa Taal Lake ayon sa Department of Justice o DOJ. Sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na magsasagawa na sila ng technical dive at lake bed mapping sa Taal Lake upang matukoy ang posibleng kinaroroonan ng mga ito. Ayon pa kay Remulla, nag-request na sila sa Japan na mga high-tech na kagamitan para gamiting pansisid sa ilalim ng lawa kung saan sinasabi ng testigo na si Patidungan na isang pispan sa Taal ang pinagtapunan sa mga nawawala nating mga kababayang sabungeros. Request na three pieces of equipment na pwede namin magamit para ma-map natin ang lake bed at malaman natin ang stratification at sedimentation ng lake. Kasi nga, hindi ito simpleng sistema lang. Ang tandaan natin, since 2019, nagkaroon ng ilang eruption na ang Taal Lake, kaya maraming sediment layers yan na kailangan ma-uncover. At saka, para ka naghahanap kasi mahirap kasi hanapan na talaga itong lugar na ito. Kaya lahat ng technology aids na pwedeng gagamitin natin. Maliban sa DOJ, makikipagtulungan na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa gagawing retrieval operation. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, magkakandak sila ng DNA test cross-match doon sa remaining para agad na makita o matrace na mga kaanak ang mga nawawala nilang mahal sa buhay. E di kukunin, magkukondak ng DNA test, cross-match dun sa remaining, yung mga kamag-anak na nagsasabing kamag-anak nila yon, makikita namin kung yun nga yung nawawala nilang kamag-anak. Ma-identify natin. Kahit buto na lang yan, kahit sa peraso na lang yan. Nakahanda na rin ang Department of Science and Technology o DOST para makipagtulungan sa DOJ at NBI sa paghahanap sa mga nawawalang sabungeros. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa mga scientists para maggamit ang mga instrumentong pandagat para sa marine monitoring. Yung buto, walang pakialam yung decomposition doon. Ang laman ang nabubulok laman. Pag oxidizing, kunyari dito sa lupa, pag iwan mo yung dahon dyan, madidecompose yan with time. Kasi may air ka pa. Ibig sabihin may oxygen. Pag wala ka ng oxygen, di mo na ma-decompose, mapipreserve. So, depende yan sa lokasyon. Malalim kasi yung yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part, kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Samantala, nagpahayag naman at naglabas ng update si PNP Chief Nicolas Torre III kaugnay sa 15 pulis na idinadawit ni Patidungan na may direktang partisipasyon sa pagliligpit ng mga nawawalang sabungeros. Ayon kay Torre, nakahanda ang kanilang ahensya para makipagtulungan sa isasagawang investigasyon sa kaso. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing sabungeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa isasagawang pagsasanib pwersa ng DOJ, PNP, NBI at DOST para mahanap ang mga nawawalang sabungeros, matatagpuan kaya at marerecover pa kaya nila ang mga labi ng mga ito kung sakali man na totoo ang mga pagbubunyag ni Patidungan na dito itinapon ang mga nasabing bangkay ng mga sabungeros. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court.
Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa, paggalang sa ating soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. Mayroon ng mahigit 13 senador na pumirma sa pinapaikot na resolusyon pabor sa pananatili sa liderato ni Senate President Francis Escudero. Umaasa si Senate President pro tempore Jinggoy Estrada na hindi na magbabago ang desisyon ng mga senador na pumirma sa resolusyong ito sa pagpapatuloy ng liderato ni Senate President Francis Cheese Escudero. Pagdating anya ng July 28 ay maaaring hindi na kailanganin pang magbotohan ng mga senador kung sino ang magiging Senate President. Sa halip ay magsusumite na lang sila ng sulat na may mahigit 13 boto na sila pabor kay Senator Escudero. Sa dami anya ng kanilang boto ay maaaring tawagin itong supermajority. Paglilinaw naman ni Estrada, walang pinaikot na resolusyon kundi tulong-tulong ito sa mga bahagi ng mga senadora. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Cheese Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Magandang gabi, June. Sabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, may nabanggit ang isa sa mga suspect na fish pond. Ito anya ang magiging ground zero o pasimula ng paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang sabongero. Dagdag pa ni Rimulya, hiningi na niya sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggong ito ang technical diving operation sa Taal Lake, kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nandoon itinapon ang missing sabongeros. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin sa start. Humingi na rin anya sila ng tulong sa bansang Japan para magbigay ng kagamitan. Inaasahan anya na sasagot sila sa linggong ito. Payag ang National Bureau of Investigation na ibahagi ang kanilang forensic expertise para imbestigahan ang kaso kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, maaaring magsagawa sila ng DNA test at cross-matching upang matukoy ang pagkakakilanlan sakaling mayroon pang mga labi ang makuha mula sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga biktima. E di kukunin, magkukondak ng DNA test, cross-match dun sa remaining, yung mga kamag-anak na nagsasabing kamag-anak nila yon, makikita namin kung yun nga yung nawawala nilang kamag-anak. Ma-identify natin. Kahit buto na lang yan, kahit sa peraso na lang yan. Tulad ng NBI, nakahanda rin ang Department of Science and Technology na tumulong sa paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa mga scientist upang magamit ang mga instrumentong pandagat para sa marine monitoring. Gayunman, nakadepende pa rin ito kung kaya pang maaninag ang lalim ng Taal Lake. Sakaling doon nga itinapon ang mga bangkay, ayon kay Secretary Solidum, posible pa rin ma-recover ang buto ng mga ito. Yung buto, walang pakialam ang decomposition doon. Ang laman ang nabubulok laman. Ipinaliwanag naman ng eksperto na nakadepende pa rin sa lalim ng pinagtapunan ang pagkabulok ng bangkay sakaling may ma-recover pa na intact ang katawan. Pag oxidizing, kunyari dito sa lupa, pag iwan mo yung dahon dyan, madidecompose yan with time. Kasi may air ka pa. Ibig sabihin may oxygen. Pag wala ka ng oxygen, di mo na ma-decompose. Mapipreserve. So, depende yan sa lokasyon. Malalim kasi yung yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part. Kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Nauna nang ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na aabot sa nasa 100 mga nawawalang sabongero ang itinapon sa Taal Lake. Samantala, Juno, kinumpirma din ni Secretary Rimulya na sa ngayon ay may ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan ng Supreme Court, kabilang na ang isang judge na umano'y nag-aayos
ng kaso ng negosyanteng si Atong Ang at nagkausap na rin anya ngayong araw ang DOJ at Supreme Court kaugnay naman sa issue na lumalabas na pati raw ang DOJ, ang Supreme Court at ang judiciary ay kayang pasukin o impluwensyahan nitong nasa likod ng pagkawala o nitong missing Sabungero case. Judge, iba-iba. Pero iba-iba. Basta they're doing their job. Ano naman sila eh? Hindi naman sila balat sibuyas eh. They're very sensitive about what should be done to improve our justice system. Jun, positibo din ang Department of Justice na sa loob ng linggong ito ay may mga karagdagang witnesses pa dito sa kaso ng missing Sabungeros ang lilitaw. Meron daw nakausap si Secretary Mulya kanina na isang witness na tumawag sa kanya. At sa issue naman, June, itong mga pulis ngayon na under restrictive custody ng PNP, ayon sa DOJ, ito ay maaring isa sa ilalim din nila sa investigasyon. Posibleng simulan na ngayong linggo ang paghahanap sa mga itinapon na bangkay ng mga sabongero sa Taal Lake. Sabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, may fistpad na tinukoy isang suspect at ituan niya ang magiging ground zero o simula ng mga otoridad sa paghahanap ng mga labi ng nawawalang sabongero. Dagdag pa ni Remulla, hinihinginan niya sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggo ang technical diving operation sa Taal Lake kung saan sinabi ng isang whistleblower na si Julie Patidongan alias Patidongan itinapon ang missing sabongeros. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin sa start. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makinig ukol sa isinusulong na ban o higpitan ng online gaming sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pag-aaralan ito ng Pangulo. Batid-an niya ng Pangulong maaring mangyari sa mga gumon sa sugal. Kaya naman pinapaigting ng pamahalaan ang paglaban sa iligal na online gaming sites. Sa ngayon isinusulong na sa Senado ang panukalang batas na magbabawal sa lahat ng klase ng online gambling. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, nababahala siya sa epekto ng online gambling sa mga Pilipino at nais niya ang total ban para rito. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na nasa restrictive custody na sa Campo Crame ang 15 pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero habang isinasagawa ang investigasyon. 3 sa mga ito ang natanggal na sa serbisyo at isa ang malapit ng magretiro. Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo sa mga isinasangkot. Nakatalaga ang mga ito sa iba't ibang unit ng PNP. Mayroong galing sa mga rehiyon at mayroon namang mula sa Area Police Command. Posible pang madagdagan ang bilang na ito ayon sa PNP. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabungeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Kaugnay pa rin ang kaso ng missing Sabongeros, makakasama natin Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Salamat po sa oras. At magandang tanghali sa inyo lahat. Maraming salamat. Sec, noong pong nakaraang linggo, sinabi ninyo na itinuturing ng suspect sina Atong Ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto matapos nga po idawit ni alias Totoy sa pagkawala ng mga sabongero. Mayroon na hubang matibay na kasong maaaring isampa sa kanila at bakit sila itinuring na suspect ngayon? Hinahanda pa yan. Hinahanda pa ang yung mga kasong dapat i-file at ina-evaluate pa namin lahat ng statements na hawak namin at lahat ng ebidensya. Kaya we have to wait for the process to unravel. Hindi naman to instant lahat ito talaga dapat pag-aralan. Suspect po, pero masasabi na rin po ba na itinuturing na mastermind po
katulad ng I cannot reach any conclusions right now. Pero siyempre, the witness is the best person to say that. No? We cannot put words into the mouth of the witness. Pero basta pinakikinggan namin at ina-evaluate namin lahat na sinabi ng witness at sinasabi pa. At meron din kami hawak na written statement na that serves as a guide para sa aming pagtingin sa kasong ito. Noong nakaraang linggo po, sinabi ninyo na humingi na kayo ng tulong sa Japan government para sa Yes. diving operation sa Taal Lake. Ano pong klaseng tulong ito at may tugon na Meron ho kami ba? ni-request na three pieces of equipment na pwede namin magamit para ma-map natin ang lake bed at malaman natin ang stratification at sedimentation ng lake. Kasi nga, hindi ito simpleng sistema lang. Ang tandaan natin, since 2019, nagkaroon ng ilang eruption na ang Taal Lake, kaya maraming sediment layers yan na kailangan ma-uncover. At saka, para ka naghahanap kasi mahirap kasi hanapan na talaga itong lugar na ito, kaya lahat ng technology aids na pwedeng gagamitin natin. Sa lawak po nitong Taal Lake, may tinukoy ho ba si alias Totoy kung saan naman eksakto or bahagi Meron ng Taal kaming Lake? alam na pinangyarihan. Meron kaming alam na palaisdaan na dapat manmanan. At yan po ay mga kasama ho yan sa scope ng knowledge na aming ine-evaluate ngayon. At baka this week, baka magkaroon ng first technical dives yung ating mga kasamahan sa Coast Guard at sa Navy. Kasi kaya nga kailangan exploratory muna at aalamin natin kung saan tayo aabot dito. Ayon po kay PNP Chief Nicolas Torre III, may impormasyon sila na hindi lang daw sa Taal Lake, Secretary, posibleng itinapon yung mga labi daw po ng sabongero. Nakarating na ho ba ito sa inyo? Hindi, alam na namin yan na pwede may ibang possibilities. Ganun lang talaga. So, basically, wala na ako idadagdag, Cheryl, at salamat Opo, sa may- inyong Siguro, pag-ano sa akin maiksi dito. na lamang po, panghuli na lamang po, Sec. May timeline ho ba this time? Kasi nabuhayan ng loob, yung po mga kaanak nitong mga missing sabongeros, nagkaroon sila ng hope na buhayan nga po. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila? Ito naman, 3 taon na namin hinahawakan to, hindi kami may bitiw. At tutuloy-tuloy po namin to its logical conclusion. Sapagkat sabi ko nga, ang hustisya ang mahalaga sa ating lipunan. At kung meron mga taong akala nila sila hindi pwedeng abutin ng kuko ng hustisya, baka nagkakamali sila sapagkat dapat lang na manaig ang hustisya sa ating bayan. At wala hong maaring makatakas sa kamay ng hustisya, lalong-lalo na pagbuhay ng tao pinag-uusapan. Sinabi rin po ni alias Totoy na may iba pang miyembro ng Alpha na siyang nagdesisyon umano na patayin ang mga sabongero. May mga hawak na rin ho ba kayong pangalan ng iba pang personalidad bukod kina Atong Ang at Gretchen Barreto? Meron kami list of 20 names na ine-evaluate ngayon. Alam mo, everything is up to lahat yan kailangan evaluate na maayos. Pero we will seek it out kasi marami naman lumalapit na upang magpaliwanag. So aalamin natin. Yung 20 names po na sinasabi natin, ito po ba yung sinasabing Alpha Group? Yes, ito yung Alpha Group na ating pinanonood ngayon, kung sino-sino ito at kung ano ang kanilang partisipasyon. Kasi kinakailangan yan lahat ma-validate natin at we have to be careful with the evidence that we're handling. Pero so far, sa nakikita nyo po doon sa Alpha Group na yon, kasi ang na-mention nyo po na isinuturing ng suspect, sina Atong Ang at si Gretchen, na part of the Alpha Group, sila pa lang so far na dalawa ang nakikita nyong masasabing kinukonsider na suspect. Hindi pa masabi kasi we have to evaluate, sabi ko nga. We have to evaluate everything including the statements made by alias Totoy. Kasi ang trabaho namin agad dito, iharap lang sa ating korte ang katotohanan. Nothing more, nothing less. That's why we have to evaluate everything. Malalaking tao po, Sec, ang dawit sa kaso na ito. Paano po ninyo tinitiyak na hindi maiimpluwensyahan o malalagay sa alanganin ang mga piskal na nag-iimbestiga? Hindi naman, alam mo yan, we always take a risk in the jobs that we have. No?
ito trabaho namin, hindi kami dapat na may mili rito ng mayaman o mahirap. Basta't may sala, dapat inuusig namin yan. Kaya sanay naman kami na mailagay naman sa danger, no? Sa kapahamakan, sa landas ng kapahamakan. Kasi kasama po yan sa trabaho namin dito sa Department of Justice. Nagpaabot na ho ba ng mensahe or nag-reach out na ho ba ang kampo ni na Gretchen Barreto at Atong Ang sa DOJ? Matagal na ho yan. Kaya lang hindi ho natin talaga maaring pag-usapan ang mga bagay na hindi po natin saklaw. Hindi po natin saklaw ang buhay ng tao ay hindi natin pwede i-kompromiso kaya hindi pwedeng pag-usapan. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, Secretary Remulla.